Himawari at Boruto magtutulungan laban sa Shinjugads. Daemon tutulong na rin at makikipagkampihan kila Boruto. Eida sasang-ayon kay Daemon na tulungan na nga itong sila Himawari laban sa mga Shinjugads. Isang malupit na sagupaan na naman to mga pare koy. Lods, teka muna, pwede ba yan? Maaari bang mangyari yan? Well, ang sagot, oo, maaaring mangyari. Papaanong maaaring makipagtulungan sila Daemon dito kay Boruto? Samantalang alam naman natin kung anong meron ang dalawang panig na ito na may mga alitan nga sila. Lalong-lalo na kay Kawaki na affected pa rin ng omnipotence ni Eida. Well, sasagutin natin ngayon yan mga pare koy. So una natin tignan at alamin bakit maaaring makipagkampihan sila Daemon dito kay Boruto. So unang bagay dyan no, based nga sa nakita natin, nasa Konoha na ang mga Shinjugads. I mean sila Jura at Hidari pa lang naman no, wala pa yung dalawa. Pero based sa nakita natin at alam din naman natin na hindi pang karaniwan ang mga lakas ng mga karakter nito. Ngayon nakita na rin natin na may mga pinatumba na nga ito at mga pinatay. So it means to say, hindi maganda ang lagay ng Konoha ngayon. Na magkasabi rin na hindi rin magiging maganda ang lagay nila Daemon at Eida. Sa kadahilanan na rin na alam naman natin na hindi pa nalalaman ni Daemon kung ano ang mga abilidad ng mga karakter nito. So ngayon mga boy, hindi rin naman kasi tolong gis si Daemon para gawin niyang atakihin o labanan agad sila Jura at Hidari. Lalo't kapag nakita niya rin na itong si Kawaki ay dapa laban kay Jura, malamang mag-iisip din yung si Daemon na hindi nga mukhang pangkaraniwang kalaban ang dumating sa Konoha. Ngayon dahil hindi pangkaraniwang kalaban ang nasa Konoha, dito na maisip niya na makipagkampihan kila Boruto. At alokin niya din si Himawari na labanan ang mga Shinjugads na ito. Lalo't based din kasi kay Eida, mga kalaban nga ang Shinjugads na ito. So dahil iisa naman ng magiging kalaban nila, kumbaga Boruto, Himawari, Daemon, Eida, iisa naman ang magiging pinakakalaban nila dito na magiging risk sa Konoha. So it means to say na maaari silang magkampihan. At saka kapag inatake kasi ng kalaban itong si Himawari, I think dedepensahan ito ni Daemon. Hindi lang si Boruto guys, maaaring si Daemon din ang magtanggol dito kay Himawari. Dahil alam naman ni Daemon na hindi pang marunong makipaglaban si Himawari, pansamantala siguro na maaari niyang depensahan ito. Lalo't alam niya na may tinataglay na malakas na kapangyarihan si Himawari, no? So pwede rin gawin ni Daemon, dito ka muna sa akin Himawari, diyan ka na sa tabi ko, akong bahala sa'yo. Sa ngayon, hayaan mo muna na ako ang humarap sa mga nilalang na to. Dahil kung sakali man na hindi ko kayaning labanan ng mga nilalang na to, sa tingin ko, ikaw ang maaaring humarap sa mga nilalang na to. Kaya hindi ka pwedeng mapinsala o masaktan man. Kailangan nating malaman kung papaano lalabas ang iyong kapangyarihan. So mga ganun no, maaaring sabihin ni Daemon kay Himawari. Kasi kailangan ingatan ni Daemon si Himawari dahil alam niya na nagtataglay ito ng napakalakas na pangyarihan. So pansamantala, maaaring maging protector ni Himawari itong si Daemon. Lalo't alam din ni Daemon na hindi pa ganong karunong si Himawari sa mga pangmalakasang bakbakan. Then yung about kay Himawari, mamaya guys sabihin ko anong mangyari sa kanya. So ngayon mga pare sa case ni Daemon dito na pagtulong dito kay Himawari, ang tanong dyan, papayag nga ba talaga si Eida dito sa gagawin ni Daemon? Well, ang sagot dyan, oo pa rin, maaari yun. Bakit? Unang-una, alam ni Eida na merong isang Shinjugads din na target siya. Yun nga ay si Bug. Kaya it means to say na yung mga Shinjugads na ito kalaban talaga ni Eida. At saka ayun din yung sinabi ni Eida kay Shikamaru, diba? Na kalaban ng Konoha yung mga Shinjugads na to. So para hindi ganun kabigat na labanan yung mga karakter na to, na mga kalaban na to, marahil na pumayag siya kay Daemon na makipagtulungan dito. Ngayon, yung isa pang bagay na magsasabi na maaaring makipagtulungan si Eida kay Boruto, dun nga rin sa dahilan na nahuhumaling na si Eida dito kay Boruto. So nakita natin guys sa nakarang chapter, sabi ni Eida, cool nga daw itong si Boruto. Na nagsasabi rin o nagpapahiwating na parang may nararamdaman nga itong pag-ibig si Eida kay Boruto. So parang nagugustuhan niya na nga si Boruto dito, kumpara kay Kawaki na parang makina na wala nga pakialam sa kanya. Parang ginagawa pa rin kasi ni Kawaki, puro Boruto lang, Boruto, patumbahin si Boruto, ganun lang. Kaya siguro marahil din na biglang nalipat ang attention ni Eida dito kay Boruto na isa nga daw cool. So isang bagay yun na magsasabi rin na maaaring makipagtulungan si Eida dito kay Boruto. Lalo total na isang kalaban lang din naman ang mga tatargetin nila. Then after nun na pumayag na si Eida na may pag-alyansa dito sa kay Boruto, sa case na yun, wala naman na magagawa si Kawaki. Wala pa rin naman magagawa si Kawaki kay Boruto dahil nga sa ngayon mas malakas si Boruto kay Kawaki at pwede siyang kotongan ng neto. Kaya ngayon, salipusa lang si Kawaki dito, no? Kaya ang maaaring maging bakbakan at haharap sa mga Shinjugads
Shinju Gods ay itong sila Boruto, Daemon, Ada at Himawari. And about dito kay Himawari, heto na guys, tulad na sinabi ko kanina, dito na nga maaaring lumabas yung potential niya. Yung potential niya na parang kay Gohan ng Dragon Ball Z. Yung tipong pag nakita na ni Gohan na lasog-lasog na yung o bugbog sarado na yung mga kasama niya, dun na nangyayari kay Gohan, nagwawala ito, di ba? Tapos nagiging sobrang lakas. So magiging case ni Himawari parang ganun. Pag nakita niyang bugbog sarado yung mga mahal niya sa buhay o malalapit sa kanya, halimbawa si Sarada, binugbog ni Hidari, o itong mga kasama ni Himawari, pag nangyaring binugbog din niya nila Jura, itong sila Inujin, Shikada, Chocho, malamang magagalit si Himawari dito. Pag nakita niyang lasog-lasog yung mga kaibigan niya, magwawala yan na parang Gohan at dun lalabas yung kanyang potensyal. Kaya ngayon guys, kapag kumana na yung Shinju Gods o nakumpleto na tong apat na karakter na to at sumugod na sa Konoha, tiyak na maraming madadamay na mga sibilyan at mga mahalagang tao sa buhay nila Himawari. At sabihin natin mga kaibigan lang, yung tipong butas yung mga katawan, so parang Gohan ng Dragon Ball, no? Magwawala, tapos dun lalabas yung pinaka pangmalakasang kapangyarihan talaga. At in that way, malalaman natin kung ano nga ba yung tinatagong potensyal ni Himawari. Pero Lods, teka muna, di ba affected pa rin ng omnipotence ni Ada itong si Himawari? So papaano niya maaalala o malalaman na hindi nga kalaban si Boruto? So heto guys, hindi na malaking bagay yan Kumbaga, magkapatid naman niya sila Himawari at Boruto. Iisa sila ng dugo. Kaya hindi rin malabo na bumalik na yung alaala ni Himawari tungkol dito kay Boruto. At saka alam na alam ni Himawari yung ugali o attitude ng kanyang kapatid. Kilala niya yun Isipin nyo rin guys, andyan sila Sarada at Sumire. Pwede na lang sabihin kay Himawari yung katotohanan na hindi nga kalaban si Boruto. At ang lahat ng nangyayari ngayong kabaliktaran nga, kagagawan lang ni Ada. Andyan ni si Mitsuki, alam na rin yung katotohanan. Si Ino, si Shikamaru, alam na rin nila yung katotohanan, di ba? Na lumalabas din na unti-unti na nga rin nasisira yung abilidad ni Ada na omnipotence dahil nga sa unti-unti na rin lumalabas yung katotohanan. Kaya maaari din natin sabihin na hindi na rin magtatagal at makikilala na agad ni Himawari ang kanyang kapatid. At sa gayong paraan hindi sila magiging magkaaway at sila ay magkakampihan. Kaya yung apat na karakter na yan na Shinju Gods, I guess ang maaari maging katapat nila dito is ito ring mga karakter na ito. Lalo't isipin natin guys, tagilid na rin kasi yung dalawa. Si Jura laban dapat kay Kawaki, di ba? Hindi nga kaya ni Kawaki si Jura. So X na si Kawaki doon. Plus si Sarada mukhang wala rin siyang palag kay Hidari. So X na rin si Sarada kay Hidari. Kaya itong mga karakter na ito ang maaaring tumapat sa Shinju Gods. At saka si Ada kapag nakita niya pang binalagbag ni Jura si Kawaki, naku po, sigurado magagalit si Ada dito. At malamang magagalit din si Daemon, Lalo't ayaw din ni Daemon na nakita niyang nasasaktan si Ada. Kaya possible sa next chapter bakbakan talaga ang makita natin dito. Based na rin sa mga nauna nating sinabi kanina na pagtutulungan ng mga karakter na ito. So hanggang dyan nga guys, at maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, kaunting paghihintay na lang malamang lalabas na rin ang chapter 9 ng Two Blue Vortex manga. Maraming salamat guys, hanggang dito na muna tayo nagpapaalam.